Hinahanap ni Ate Samera ang kanyang asawa na si Odin. Pero ang sabi ni Ate Lemmy, umalis ang kanyang kapatid. Saan po nagpunta si Odin? Nasa Saudi po. Ano pong ginagawa niya doon? Nagtrabaho po doon, nag-asawa na po ng iba. Yung pong mga sinasabi ninyong ari-arian, nagawang ibenta ni Odin nung buhay pa ho ang ina ninyo? O paano po? Ano po, nung mag-abroad po ang kapatid ko, buhay pa po yung mama po namin. Oho. Naibenta na po yung palayan po sa Marawi City ng 3.5 million. Pinayagan po ng ina namin dahil... Ano pong sabi? Saan gagamitin daw ang pera? Yun po naman ay talagang mana po niya. Kaya po pinayagan po ni mama na kung ano man ang gawin na niya doon sa mana niya, wala na pong pakialam yung mama namin. Oho. Kaya yun po, nang maibenta po yung lupa na yun, bigla na lang po siyang umalis. Nagpunta na po siya sa Saudi at nung tumawag po yun, nag-asawa na daw po siya ng panibago at nagbayad daw po siya ng dore. Kailan po yun, yung huling naging pag-uusap niyo na yun ni Odin? Bago po siya umalis papuntang... Anong taon po, natatandaan ninyo? Bago po pumasok ang 2009. Okay. Nakaraang taon lang, nagpunta si Ate Samera sa inyo. Opo. Bakit hindi po ninyo siya kinausap ng maayos, sinabi sa kanya ang katotohanan, sinabi sa kanyang mga anak na may karapatan din, na malaman, hindi na yung yaman malaman lang kung nasaan ang kanilang ama at kung bakit gano'n na bigla na lang nawala. Ay, Kung hindi. 2009 pa lang po pala, alam na ninyo kung nasaan si Odin. Pero ang ginawa po ninyo, pinagtabuyan po ninyo sila. Ay, paano pong hindi pagtatabuyan? Ay, maldita po yan. Kahit po may sakit na po yung... Maldita! Yung mga Ikaw, maldita! mama po namin. Hindi naman po Pinarehas yan mo ang kami mag-alaga habang talaga wala sa yung mama asawa namin ko. May taga-alaga po talaga yung mama namin. Yan, isa rin yung So paano kulot na po buhok ninyo na yan. sinasabing maldita? Paano po ninyo nasabing ganon? Ay, marami po kasing hindi magagandang salita lumalabas sa bunganga niyan. Hindi totoo Lalong-lalo na po, pagdating Hindi po sa totoo yan. pera, yun po ang lagi nilang pinag-aawayan. Mm. Kaya nung maghiwalay po sila, nagdesisyon na po yung kapatid ko na ibenta na lang po yung sa galit po sa kanya at umalis nga po nang walang paalam. Yun na po, dinesisyonan niya po na ibenta na po yung lupa. Okay. At nag-asawa na po ng panibago, bumalik po sa Saudi. Kailan po namatay ang inyong ina? December 10, 2010 po. Okay. Nung pumanaw po siya, ano po ang nangyaring doon sa mga iba pa niyang mga property? Paano po yung naging hatian? At sino ang mga binigyan ng mana? Wala na pong nabigyan po ng mana na dahil yun nga po, yung nasa Cotabato po, Naibenta na. Opo, napagamit po yun sa pagpapagamot ng aming mama, napadala po sa ibang bansa. Hanggang sa pagbalik naman po dito, marami na rin pong komplikasyon. Tapos yun po, yung sa Marawi nga po, yun po ang naibenta po ng kapatid ko dahil yun po ang sabi po ng mama namin, yun ang parang kaparte niya. Oho. Ang party po ninyo ay ano naman? Yung pong nasa Cagayan de Oro po na 5 hectare na sa commercial area po, yun po ang nakalagay po sa pangalan ko. Kaya wala na pong sahabulin yan si Samira na para sa mga anak niya dahil nalustay na pong lahat ng asawa niya ang mana na para sa mga anak niya. Saan yung karapatan Ano pa ng po? anak ko? Ang sinasabi po ninyo may nag-alaga sa nanay po ninyo, yun po ba may natanggap din? Meron po. Magkano po ang binigay sa kanya? 250,000 po. Ang ibinigay doon. Opo. So bakit po para sa mga apo ng inyo pong mama, walang binigay? Ay wala naman na, kung sa tutuusin po, wala na po talagang dapat habulin po ang mga bata. Dahil nilustay na po nung tatay nila ano pa pong hahabulin ng mga anak niya? Para mas lalo po tayong maliwanagan, meron nga po tayong espesyal na bisita at ito nga po ay si Professor Macrina. Ma'am, magandang umaga po. Sa narinig po nating naging kwento nito pong si Samera at ni Ate Lemmy, ano po ba ang sinasabi doon po sa ating basic Islamic law, lalo na po pagdating dito sa hatian o doon sa mana po? Magandang umaga ho sa lahat. Okay, pupunta ho tayo doon sa Islamic law na applicable dito sa kaso nila. Okay. Sa kaso nila, dalawa lang silang magkapatid. Okay? Si Lemmy at saka si Odin. Okay. Under Islamic law,
silang dalawa lang yung maghahati, no? So, ang hatian dito is 2:1, no? Ibig sabihin, dalawang parte ang makuha ng lalaki, isang parte ang makuha ng babae. Dahil ang lalaki under Islamic law siya ay inaatasan ng batas na magbigay ng suporta sa kanyang pamilya Opo. o sa kanyang kapatid kung halimbawa ito ay walang asawa. Sa kaso naman ni Aling Samira, actually wala siyang pag-uusapang mana dito dahil yung mana na nakuha ng husband niya ay hindi pa nila conjugal property. So ang magiging habol lang ni Samira dito ay for support ng kanyang mga anak. Okay? Na sa tingin ko naman, too late na ngayon na dumulog siya sa mga ganitong, humingi siya ng kanyang karapatan dahil nasabi niya na hindi naman minor na yung mga anak niya ngayon, no? Yung support, hanggang nangangailangan yung mga bata, ang liable dito ay si Udin. Paano po yun? Hindi si Odin po ay hindi na nila nakakausap. Sabi nga po ni Ate Lemmy, nagpunta na daw po ng ibang bansa at meron na rin pong ibang pamilya. Ito nga din yung isang option ni Samira, ang pumunta siya sa Sharia Court, no? Kung pumunta siya sa Sharia Court, magpa-file siya ng case, no? Opo. For support. So kung mapatunayan niya na talagang meron pang naiwang pera, yung meron pang bahagi, no, na halimbawa nandoon kay Lemmy Na hindi pa ho nabebenta. na hindi pa nabibenta, pwede yun gamitin para sa support ng kanyang mga anak. Maraming salamat po sa paliwanag po na yon ni Professor Morados. So sana mas naging malinaw yon para kay Ate Samira at ganun din kay Ate Lemmy. Kayo ba mga kasawsawa, narinig nyo na ang bawat panig? Sa pula ba kayo o sa puti? Yan ang tanong. Naku, siyang parang medyo komplikado talaga ang pinag-uusapan natin ngayon. Mga kasawsawan, kayo, abay na kanino ba ang inyong simpatsya? Nandun ba sa puti kay Ate Samira na naghahabol? Hindi para sa kanya, kung hindi para sa kanyang dalawang anak. Or sa pula ba kayo na nagsasabing, wala na, nagamit na, nabenta na, wala na dito sa bansang ito ang taong dapat na hinahabol mo at hindi ako. Naku, magboto hands tayo. Pula ba o puti? Go! Siyang bilang parang yung side nga niya at ang kanyang mga anak ang medyo walang nahita sa kung anumang ari-arian ang namana, ang mga sausawero at sausawera natin tuloy ay medyo nakikisimpatya talaga sa kalagayan ni Ate Samira. Pero syempre, hindi naman natin sinasabing mali din naman ang sinasabi ni Ate Lemmy na hindi siya ang dapat na hinahabol kasi mukhang hindi nga dapat siya. Yan ang ating boto, Hans. 15 pa lang daw po siya ay nasa poder na siya ng nanay ni Ate Lemmy at isa nga siya sa nag-alaga sa sinasabing matandang nagkasakit. Kaya tama lang daw na pamanahan din siya. Ano naman ang alam niya at anong kwento niya? Narito po si Luz Azor. Pasok! Ate Luz, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman po. Kayo po ang sinasabing nag-alaga sa nanay po Ako ni po Ate nag-alaga. Lemmy. At kayo din po ay pinamanahan. Opo, binigyan niya po kasi 15 years old pa lang ako. Kinuha na ako ni Nanay Clara sa Oo. kanila. So pinamanahan po kayo. Opo, kasi po parang po yung parang utang na loob. Kasi po pagka po kami lang pong dalawa, na ikakwento niya po sa akin yung sama ng loob niya sa mga anak niya. Na isabi niya sa akin ngayon, sabi niya, kahit anong mangyari, huwag kang aalis sa poder ko. Kung sakaling mawawala ako, akong bahala sa'yo. Sinasabi po ni Ate Lemmy na di umano ay hindi gusto na ng kanila pong ina si Ate Samira. May nalaman po ba kayong ganon? Kasi minsan po, kasi bihira ko lang po siya nakita nagpupunta ron sa nanay po niya, sa bahay po ni Nanay Clara. Pagpupunta po siya ron, sobra po siyang taray.
Sino po? Si Ate Samira. Gaano po katotoo Hindi na totoo yan. umabot sa puntong Selos nagkasakitan kayo? Bakit po? Hindi totoo yan. Hindi po, Ate Hindi totoo Samira. yan. Gugulo ka! Wala po akong pakialam sa nararamdaman mo. Totoo kaya ang sinasabi at mga paratang ni Ate Luz at Ate Lemmy na pera nga lang daw kasi ang habol ni Ate Samira. Malalaman natin ang iba pang detalye. Dito lamang po. Sandali po! Dito lang. Sandali po, Aling Samira. Magbabalik pa ho ang face to face. Sa aming staff na sinampal kayo ni Ate Luz. May testigos po ako. Kailan po nangyari yun? Ng bata. Nung pumunta ako, nagkarang taon, nung bigyan ko kay Tita Remy ng pera para sa bata. Hindi ako binigyan. Pinasabuyan ako. Hindi ako binigyan. Sinampal po kayo? Nandun Sabi ako niya sa hindi kapal. daw po kayo sinampal. Ay, ito, sinampal ako yan. Sinungaling yan. Ano ba yung testigo mo na hindi ko makilala yung paepal na yan? Sinampal mo ako. Facebook sausawa na mga kapatid. Arts Abenando Frania. Hi Chang Ami, natutuwa po ako sa show ninyo. Dito sa Dubai, lagi ko po itong pinapanood. Keep up the good work, Kapitana, and more power to your show. Sana marami pa kayong matulungan. Don't go away, magbabalik ang Face to Face dito sa TV5.